Humihingi ng tulong ang mga coconut farmers sa Southern Leyte upang muling makabangon ang industriya ng niyog. Kumpiyansa naman si Senator Cynthia Villar na malalagdaan na ni Pangulong Rodrigo Duterte ang Cocoa Industry Development Law na makakatulong sa mga ito bago matapos ang buwan ng Agosto. Narito ang ulat ni Archil Egano. Malaking suliranin ngayon ng mga magsasaka ng niyog sa Southern Leyte ang unti-unting pagkamatay ng kanilang mga pananim dahil sa sari-saring sakit. Isa lamang sa kanila si Aling Erminia. Aniya 20 puno na ang nalalagas sa dating 100 puno nila ng niyog. Malaking pahirap umano ito sa kanila dahil ito lamang ang pinagkukunan nila sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Aniya marami sa kanilang mga kakilala ang namasukan na lamang bilang katulong sa bahay at construction workers dahil wala nang maani sa kanilang mga pananim na niyog. Yung iba pumapasok ng med, ganyan, mga construction yan. Yung ibang hindi kasi makaano dahil yung mga bata maililiit pa, wala sa bahay lang. Bunsod nito nanawagan silang matulungan ang mga magsasaka ng niyog sa lalawigan upang kahit papaano ay mayroon silang mapagkukunan ng panggastos sa pang-araw-araw at lalo na umano sa pag-aaral ng kanilang mga anak. Mayroon daw silang ibibigay na pinansyal para sa koko. Sana kung pwede, kasi marami na kasing naghihirap sa amin sa mga buko kasi ma'am. Kung pwede na, madali nila ba? Tapos yung mga seeds, dapat mabigyan din kami para mapalit namin yung nangamatay na. Ayon kay Senate Committee on Agriculture and Food Chairperson Senator Cynthia Villar, posibleng bago matapos ang buwan ng Agosto ay malagdaan na ni Pangulong Rodrigo Duterte ang Cocoa Industry Development Law na makakatulong sa pagpapalago ng industriya ng pagniniyog. Aniya 15 bilyong piso ang magiging pondo nito taon-taon. 5 bilyon dito ay magmumula sa 105 billion Coco Levy Fund at 10 billion pesos naman mula sa General Appropriations. By end of the month, matatapos namin yung papadala na kami kay Presidente para signan niya. And then, nandun na pera so wala namang problema. Dagdag pa ng Senadora, 30% dito ay mapupunta sa Shared Facilities Program, 30% para sa farm improvements, 15% sa scholarship ng mga anak ng mga coconut farmers, 15% sa empowerment ng mga kooperatiba, at 10% ay para sa kalusugan ng mga magsasaka. Archil Egano, UNTV News and Rescue, Maasin City, Southern Leyte.